Alright, so in this video, I'll show you how to make a simple inventory tracker using SUMIFs and conditional formatting. So meron tayo ditong transactions sa baba, tapos dito tayo magta-track sa taas. Alright, so dito tayo maglagay ng SUMIFs. So sa sum range natin, dito tayo mag-reference sa quantity. So make sure na i-lock nyo yan. Criteria number 1, let's go with our product ID. Highlight and then lock ulit. Yung criteria 1 niya is going to be yung product ID dito sa gilid mo. After that, dito naman tayo sa transaction type niya. I-alt-enter ko lang para makita nyo. Ayan, transaction type. Lock ulit. Tapos, comma. Transaction type niya is going to be stock in. Ayan, so close na natin yung SUMIFs natin. Tatay dito sa baba. Maglalagay tayo ng minus symbol. Kasi i-minus din natin yung sold natin na transaction type. So basically, kakopy lang natin to. Tapos paste natin dito. Papalitan natin to ng sold. Right, tapos next is i-add na lang natin yung starting quantity natin or starting stocks natin. Plus, tapos click lang dito. Enter. So, yan lang. Copy lang. So, yan na yung remaining stocks natin. So, para sa conditional formatting naman, kung gusto mo maglagay ng remarks na, for example, if less than 10 yung stocks mo, you need to restock now. So, maglagay tayo dito ng if statement. So, if ito si remaining stock is less than 10, then restock now. Else, wala lang, blank lang. Yan na yung natin, remarks natin. So, copy lang pababa. After that, kung gusto mong ma-highlight yung buong entry, kung may restock now, for example, gusto mong i-highlight in red, yan, highlight lang natin dito. Tapos, conditional formatting. Tapos, dito tayo sa new rule. Use a formula to determine which cells to format. Tapos, dito, equals itong first na restock now. Tapos, tanggalin natin yung $sign dito sa 6. Hindi natin ma-apply pababa yung conditional formatting natin. So, yung column lang dapat yung nakalock. Is equal to restock now. Ayan, tapos format. Lagay lang natin kulay. Probably yung red. Ito. So, okay. So, meron ka ng conditional formatting. And then, for example, kung gusto mo namang i-filter by date, meron tayo ditong date until date. So, meron tayo dito ang date, for example, 2/1/2025. So, dito sa SUMIFs, mag-add tayo ng transaction date. Alt-enter ko lang to para makita nyo. Comma, and dito, less than or equal to, and ang percent sign, tapos pindutin natin yung date. Tapos, make sure na ilalock mo yan kasi dito lang tayo magre-reference palagi. So, pwede natin itong i-copy, and then i-paste din natin dito sa baba. Comma, tapos paste ko lang dito. Tapos, pwede natin yung i-enter. So, copy ko na rin pababa to. For example, mag-filter tayo ng hanggang 2-3, ayan. So, sa pagka 2-3, dapat nag-restock ka na nito. January 31 daw, dapat nag-restock ka na nitong iPhone 16 Pro. Yun lang. Okay, peace.